Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang regalo ay ibinibigay na isang bagay nang hindi mo inaasahan. Regalo. Isang bagay na natanggap mo na hindi mo inaasahan. Ang biyaya ay isang bagay na ibinigay dahil hiningi mo o hiniling mo. Ang grasya ay isang bagay na ibinigay sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Mga kapatid, ito ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang napakagandang kwento ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ang pumalit na hari kay Haring David. Habang natutulog, si Haring Solomon nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang panaginip, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Kung maririnig mo ang Diyos, nasasabihin sa iyo yan, ano ang hihingin mo? Hello? Tulog na kayo? Nananaginip na ba? Ha? Ano kaya yun, no? Kung ikaw kaya mapapanaginipan mo ang Diyos at sasabihin sa iyo, ano man ang ibigay ko sa iyo, sige, hingin mo. Si Haring Solomon, magaling, matalino. Binalikan niya kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang ama at dating haring si David. Di ba gano'n naman, no? Bago ka humingi, no, balikan mo muna. No? Ano na ba yung naibigay sa'yo? Ano na ba yung nakuha mo? No? Di ba gano'n naman yun? Di ba? Pag hihingi ka, kung meron ka ng isang bagay, hihingin mo pa ba? O, di ba? Kaya maganda babalikan mo muna, no? Nagre-reflect ka muna, hindi yung hingi ka ng hingi, hindi yung hiling ka ng hiling. No?
tayo, no, di ba? Hiling agad eh. No? Balikan mo muna, ano ba yung naibigay na sa'yo? Para maisip mo kung ano ang the best na hingin. Si Haring Solomon, binalikan niya. Binalikan niya yung kanyang amang si David. At kung paano naging magaling na hari itong si David. Kasi siya'y hari na. Siguro inisip ni Haring Solomon, hihingin ko yung anong meron si Haring David para ako din maging magaling na hari. Para ako din maging mabuting hari. Binalikan niya. At kaya naman, ang hiniling ni Haring Solomon, isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Ang galing, no? Totoo, magaling yung kanyang tatay na si David. Pero, meron din namang pagkakataon sa buhay ng hari na siya'y nadapa, na siya'y nagkamali. Diba? Kaya nga, si Haring Solomon, yun ang hiniling. No? Anong hiniling niya? Pusong maunawain. Marunong kumilala ng masama at magaling. Para siguro, hindi niya magawa yung nagawa ng kanyang ama. Para siguro, yung ikinadapa ng kanyang ama, hindi na niya ikakadapa. Di ba dapat ganon? Kapag yung nanay mo, halimbawa, hindi nakatapos ang pag-aaral, ikaw, anong gagawin mo? Dapat magtapos ka ng pag-aaral. 11. Ba't di ka sumasagot? Di ba dapat ganon? Di ba? Kapag ikaw ay isang negosyante, no? Nakikipagkwentuhan ka sa ibang negosyante, no? At kinuwento sa iyo yung mga mali nilang ginawa nung sila'y nagdinegosyo. Di ba? Anong gagawin mo? Kukopyahin mo ba? Di ba? Iiwasan mo na. No? Kaya ang galing, no? Ang galing ni Haring Solomon. Ang hiningi niya, yung kung saan kinapos yung kanyang ama para siya'y maging magaling at mabuting hari. Natuwa ang Panginoon sa hiling ng Haring Solomon. Kaya, ibinigay niya ito. Binigay niya ang pusong maunawain na marunong kumilala ng masama at magaling. Anong tawag natin doon? Regalo? Biyaya? O grasya? Yung hiningi mo, binigay sa'yo, anong tawag? Biyaya. Yung regalo, yung hindi mo inaasahan. Iba inasahan mo, hiningi mo no? Kaya nga, inisa-isa ko, ang bagal-bagal ko kanina para maintindihan nyo. No? Biyaya. Kasi hiniling niya Diba? Hiniling, binigay. Eto na, bumawi kayo. Sige. Ngunit, natapos o hindi natapos sa biyaya ang lahat. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan ni numang hari sa tanang buhay mo. O ngayon, anong tawag doon? Pwedeng sabihin ng iba, grasya. Kasi hindi siya karapat-dapat. Pwede, pero sino ba tayo para magsabing hindi siya karapat-dapat? 'Di ba? Si Haring Solomon lang makakapagsabi nun. Pwede niyang sabihin, grasya ito. Kasi binigay, kahit hindi siya karapat-dapat. Pero pwede nating, tayo mga chismoso lang, tayo mga nakatingin lang sa labas, pwede nating sabihin, ay, regalo. Hindi niya inasahan, pero binigay. Tama ba? Ngayon, marunong na kayong kumilala. Marunong nang tumingin. Ito pa,
Samantala, sa ating ebanghelyo, matapos ipadala ni Jesus ang 12 niyang alagad sa isang misyon, naalala niyo pa? No isang araw, di ba? Pinadala niya sa misyon ang kanyang mga alagad ng tig-ano? Yan, tig-2. So ilang pares? Nagising ako doon ah. 12 sila eh. So tig-2, ilan? 6. 12 pa din daw. Yun, no? Tig-2 na 6 sila. Ngayon, masaya na silang bumalik. Masayang nagbalik kay Jesus at iniulat kay Jesus ang lahat ng nangyari. Matapos kasi bigyan ang mga alagad ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit, sila ay nagbalik. Di ba dapat ganun? Matapos mo makatanggap, matapos mong maibigay sa'yo, dapat babalik ka. Babalikan mo yung nagbigay sa'yo. Babalikan mo. Tama ba? Nakapasa ka na sa board exam. Ano na? Lawyer ka na. Ano na, no? Kahapon, no? Nanumpa ang mga bagong lawyer. Bakit ko alam? Kasi yung aking dating kaklase sa seminaryo, lawyer na. Hindi man siya naging pare, lawyer na siya, no? Paano na? Balik na, di ba? Nakatanggap eh. Ngayon, anong tawag natin sa kapangyarihan na makapagpalayas ng demonyo at makapagpagaling na binigay ni Jesus sa mga alagad? Regalo, biyaya, o grasya? Pwedeng sabihin nating regalo. Hindi naman nila inasahan, hindi naman sinabing hiningi. Pwede rin sabihin nating grasya. Pwede rin. Kasi, hindi naman natin alam. Pwede natin sabihin, hindi sila karapat-dapat. Pwede natin sabihin, hindi naman dapat, pero pinigay ni Jesus. Pwede nating sabihin, biyaya din. Depende. Baka naman talaga hiningi. Baka lang. Mga kapatid, magandang malaman ang mga ganitong bagay na natatanggap natin sa buhay. Magandang malaman, di ba? Exercise yan sa mga natatanggap natin sa buhay. Una, para matuto tayong magpasalamat. Pangalawa, para malaman natin na mabuti ang Diyos. Pangatlo, para malaman natin kung paano natin gagamitin ang tinanggap natin. Magandang malaman yan. Ikaw, anong natanggap mong regalo? Anong natanggap mong biyaya? Anong natanggap mong grasya? Yung araw-araw na nagigising ka, nakakabangon, nakakahinga. Anong tawag natin doon? Depende. No? Kung ikaw ay nakakabangon, nakakahinga, malusog pa, pero bisyo ka ng bisyo. Anong tawag doon? Grasya. Pwedeng grasya. Bakit? Hindi ka naman karapat-dapat, pero binabangon ka pa rin ng Diyos. Ba't hindi karapat-dapat? Ikaw ang sumisira sa kalusugan mo. Tapos, ang healthy mo pa din. Tapos, nakakalakad-lakad ka pa. Nakakahinga ka pa. Kung makapag-yosi ka, wagas. Tapos, pag may sakit ka na, sisisihin mo Diyos. Nakalimutan mo, binigyan ka ng grasya. Simula nung nanigarilyo ka, simula nung nagbisyo ka, maayos ka pa. Tapos, isang araw, hindi ka na maayos, sisisihin mo, sasabihin mo, ang damot ng Diyos, pinabayaan ako. Ay, hello. Di ba? Araw-araw kang binibigyan ng grasya noon. Ngayon, kasalanan pa rin ng Diyos. Sasabihin mo, hindi naman hinihingi ng Diyos. Yung hinihiling ko, bakit? Di ba may aspeto ng regalo? Pag birthday mo, kailangan ba humiling ka? Intayin mong ibigay. Kano ng regalo, di ba? Pag birthday, yung mga iba'y birthday dito, regalo ko, nasan? Meron bang regalong hiningi? Kaya nga pag exchange gift, di ba? Lalo pag Pasko, anong ginagawa? Nagwi-wish list.
Bakit may wish list? Kasi para matanggap yung gusto niya, hindi na regalo yun. Ha? Hindi na regalo yun. Kasi ikaw na yung humiling, hindi ikaw na lang bumili. 'Di ba? Natatawa ako, exchange gift sila, pero hiningi naman niya. Tapos nagulat pa siya nung binuksan niya. Ba't ka nagulat? Di ba yan ang hinihiling mo? Hello? Oh. Kaya maganda, no? Tingnan natin yung mga bagay na natatanggap natin. Kasi dito, madalas nagkukulang ang tao. Ang makita ang kanilang tinatanggap. Kaya maganda na paalalahanan tayo sa mga bagay na meron tayo at tignan kung paano natin ito pahahalagahan. Hingi ka ng hingi ng malusog na kalusugan, hindi ka naman tumigil sa bisyo. Tapos gusto mo, piyayaan ka. Litong-lito na yung Diyos. Hingi ka ng hingi, sana bigyan ka ng karunungan. Ayaw mo naman mag-aral, saan mo gagamitin? Diba? Kaya maganda, no? Bago ka humingi, balikan mo muna. Ano bang hihingin ko? Ano bang hihilingin ko? Gusto mo may mangyari sa'yo, ayaw mo naman magbago. Gusto mo makuha yung gusto mo, pero ayaw mo namang ayusin ang sarili mo. Bago ka humingi, balikan mo ang mga natanggap mo. Nung Pasko, anong regalo natanggap mo? At anong ginawa mo? Pinamigay, pinangregalo, ginamit, tinago. Marami sa atin, tinago lang. No? Kaya sa susunod na taon, alikabok na yan. No? 'Di ba? Yung biyaya, paano ito nakatulong sa iyo? Yung grasya, paano ito nakatulong sa iba? Dito natin hahangaan ang mga karakter ng ating mga pagbasa. Dahil ang lahat ng ibinigay ng Diyos, maparegalo, biyaya o grasya, ginamit hindi lang para sa pansarili, kundi para sa ikapupuri ng Diyos. Si Haring Solomon humiling ng dakilang pangunawa. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng marami. Para siya'y hari, magagamit niya. Paano mag-isip ng maayos, mag-isip ng magaling, mag-isip ng mabuti. Kaya naman, kahit ang mga bagay na hindi niya hiningi, ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na gagamitin niya ito sa iba at hindi lang pansarili. At yung mga alagad ni Jesus, ikinasiya ang natanggap na grasya o masabi nating regalo. Dahil ibinahagi ito sa maraming tao. Ikaw, ano ang natanggap mo? Regalo, biyaya, o grasya? At paano ito nakatulong sa iba? Amen? Amen.